So yung mga mates, magandang umaga sa inyo at nandito tayo ngayon sa Eversure Motorcycle Dealer. Siyempre dito lang located sa J. Catolico, dito sa Mailagaw. Tabing kalsada lang po siya. At dito makikita ninyo ang mga brand na motor ng Kawasaki. Meron din silang Kymco at saka Suzuki. Bago natin simulan ang review mga tol, gusto ko lang ipaalam sa inyo, extended pa rin yung kanilang promo sa lahat ng Kawasaki na brand na kanilang mga motor dito sa Eversure. May free 400 worth of gasoline or 10 kilos ng bigas. So tara mga tol, silipin natin ang ating features sa vlog na to. Let's go! So mga tol, ang ating Dink R150 na color white at napakaganda ng kanyang itsura. Kung titignan mo pa lang sa kanyang front face dito, mapagkakamalam siyang parang agila. Ayan o, napaka-astig ng kanyang forma dito sa kanyang headlight. At syempre, kasama na itong kanyang Tucano na may color matte black yung kanyang kulay. Again mga tol, itong Dink R150 ay equipped ng mga safety features gaya na lang ng mga inilalagay sa mga big bikes. Isa nga sa mga features na nandirito sa ating Dink R150 ng Kymco, yung traction control system or yung TCS. So ang function niya mga tol, nararamdaman ng kanyang sensor na dumaan na ito sa basa at hindi naka-align yung takbo ng gulong niya sa harapan at sa likuran, mag-a-adjust yung kanyang traction control dito sa kanyang likuran para maiwasan yung pagdulas ng gulong netong si Dink R150. So para ma-prevent yung anumang aksidente. At ito naman, ayan kung nakikita ninyo, etong parang group na to dito sa kanya display. So alam niyo na kung ano ibig sabihin yan. Ito ay merong dual channel ABS. Equipment ng dual channel ABS sa kanyang harapan at maging sa kanyang likuran. So yung ABS mga tol, yun yung tinatawag natin na anti-lock braking system. So ang function naman nun, kapag tayo ay nag-sudden brakes, so maiiwasan ng ating disc brake na mag-lock. So yan po ang function ng ating ABS. So ayos na ayos at safe na safe. So yun lang naman ang dalawang bigating features na inilagay dito sa ating Dink R150 at syempre sisilipin natin kung ano pa ang mga idinagdag dito sa motor na to. Ito ay merong engine displacement na 149.8 cubic centimeters at meron tong single overhead cam, naka 4-stroke, 4 valves at naka single cylinder ang motor na to. At syempre kaya niya mag-produce ng maximum power na 15.0 horsepower at 8,500 RPM at kaya niyang mag-generate ng maximum torque na 13.2 Newton meters at 6,500 RPM. So dito sa kanyang harapan, makikita natin yung napakalaking kanyang visor. Ito for better aerodynamics para kapag tayo ay nasa high speed or naglo-long ride, so hindi ma-stress yung ating muka gamit itong napakalapad at napakahabang wind visor niya. At syempre meron din siyang emblem ng Kymco dito. Tapos yung ating accent na siyang piano black yung kanyang kulay dito. At dito naman sa ibaba yung letter M na full assembly ng kanyang headlight, daytime running light at yung kanyang signal light. At ito ay gumagamit ng fully LED. So napakatipid nito pagdating sa kanyang battery consumption. At dagdagan pa ng napakaangas na kanyang tuka dito. Tapos meron din siyang air ventilation dito sa kanyang tuka, sa kanyang itaas. At para mas stable yung takbo, syempre labas-pasok lang yung hangin dito. Ang nagustuhan ko dito sa kanyang suspension ay napakataba ng kanyang telescopic fork. Unlike sa mga 150cc na mga other brands, so napakanipis lang nung kanila. At dito sa ating Dink R150, goods na goods siya, no? Napakataba at quality.
Ito, meron siyang glossy na white. Tapos may emblem ng TCS dito. At syempre yung kanyang sticker ng traction control system. Added visibility dito rin sa kanyang gilid, no? Yung ating reflector. So meron siyang tatlong pot dito dito sa kanyang caliper. At yung kanyang brand, Kimco. Tapos meron siyang wavy disc na disc plate at napakalaki niyan. So goods na goods yan at maganda yung kanyang reaction pagdating sa kanyang braking power. Ito ay naka-cast wheel at meron siyang kulay na glossy black. At sa kanyang gulong naman, syempre yung brand nito, Maxxis tires. So ayan, napakaganda at napakalapad ng kanyang gulong. Meron siyang sukat na 120 by 70 by 13 inch. At ito ay tubeless. So ayos na ayos. Sa kanyang tail light, ito ay naka fully LED rin ang ginagamit. At dito yung ating parang daytime running light na habang umaandar siya or naka-neutral kayo, iilaw to. Tapos ito naman yung ating brake light. At syempre separated yung ating signal light dito naka-attach sa kanyang rear fender. Naka fully LED rin. Ang kagandahan lang dito, syempre flexible siya. So hindi agad mababali at iwas gastos para dito sa kanyang signal light. Rear fender naman napaka-stylish din ng kanyang design. Napakarami niyang cut. Pagdating dito meron siyang plate light. So ayan, para mas visible yung ating plate number lalong-lalo na sa gabi. Added visibility rin kapag nakapark at nakahinto yung inyong motor. So eto, para kitang-kita yung ating motor dito sa likurang banda. Ito naman sa suspension Dink R150, ito ay naka dual shock. So goods na goods at pwedeng-pwede sa mga off-road etong motor na to. At kung kahit mabigat ang inyong angkas dito, sisiw lang dito sa kanyang dual shock na suspension. Hindi nyo lang gaano makita dahil medyo masikip yung space ng kanyang exhaust dito papunta sa kanyang braking system, no. So meron siyang dual pot piston caliper na may Kimco ang brand. Syempre naka ABS yan. So goods na goods. Talagang hindi ka lugi dito sa motor na to dahil kumpleto Ricardo ang kanya mga features na nakalagay dito. Eto mga tol, nakita ko na ang kanyang instrument panel dahil ni-research natin itong motor na to. At yung kanyang instrument panel, naka fully digital lahat ng kanyang instrument panel. So ayos na ayos, no. At kitang-kita mo rin kahit nasa tirik na araw ang inyong biyahe. At yung accent niya dito, napakaganda. Meron siyang matte black. Tapos pagdating naman dito sa ating handlebar na cover, so yan, meron siyang dotted na design dito at meron siyang matte black. Tapos yung position naman na itong ating handlebar mga tol, syempre naka-upright position. Very relaxing. Talagang hindi kayo mangangawit agad, lalong-lalo na sa long rides. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay equipped ng USB charging port. At siguradong hindi tayo malulobat sa gitna ng ating biyahe. So pagdating naman dito mga tol sa kanyang braking lever, so ito adjustable, napakaganda niyan. At syempre sa kanyang switches, ito yung kanyang traction control na switch kung gusto mong i-on at kung gusto mo namang i-off. Meron din siyang passing light kapag tayo ay mag-overtake, gamit na gamit po yan. At meron siyang high beam and low beam, yung kanyang left and right turn switches, yung kanyang busina. At pagdating naman dito, hindi ko lang alam po ano ang function nito. Itong color orange. At ito, siguro sa ano to, sa kanyang instrument panel dahil wala namang buttons dito. So siguro etong buttons na to, yung kanyang select and adjust. Pagdating naman sa gitna, meron siyang switch off and on ng kanyang headlight para mas tipid din sa battery consumption. Siyempre yung ignition starter hindi mawawala yan. Take note mga tol, wala siyang kick starter. So ang kagandahan lang dito kay Dink R150, meron siyang voltmeter para mas ma-monitor natin yung battery health status. Punta naman tayo dito sa kanyang inner na mga features, no. Meron din siyang right side pocket dito, tapos meron siyang takip. So ayan, ipupush mo lang to para mabuksan. At kung isasara mo naman, push mo lang din. Tapos ito rin ay naka-smart key. So naka-keyless na po ito. So ayan ang kagandahan dito. At kung bubuksan mo ang kanyang upuan, so dito lang din ang function niyan. At syempre yung ating gas tank
Dito mo lang din bubuksan. Kung ikaw ay babiyahe na mga malayuan, talagang napakalaking tulong na ito dahil ito ay merong fuel tank capacity na 10.7 liters na fuel tank. Syempre yung kanyang fuel consumption ay naglalaro sa 40 to 45 kilometers per liter. Syempre naka-fuel injected yan kaya napakatipid sa kanyang fuel consumption. At gaya ng sinabi ko mga tol sa mga previous na vlog natin sa mga motor, ang fuel consumption ay magdedepende pa rin sa rider na gagamit ng motor na ating nire-review. So punta naman natin yung kanyang inner footboard dito. At ang kagandahan dito, meron siyang extended na footboard para kung kayo ay naglo-long rides at nangangawit ang inyong paa na dito lang nakatapak. So pwede nyo i-extend ang inyong paa dito. Napakaganda rin ng kanyang cushion, napakalambot at napakakapal. So enough na yan. At hindi na mananakit ang inyong katawan dito, lalong-lalo na kapag kayo ay maglo-long rides. So ang kagandahan lang dito sa kanyang rider na seat, meron siyang parang nakaumbok dito. So para mas relax yung inyong pag-upo dito. At syempre sa ating OBR na upuan, napakakapal din. Isa rin sa nagustuhan ko dito, napaka-stylish ng kanyang grab bar at napakalapad. So talagang mapapakapit ang ating OBR dito. Meron siyang glossy na black yung kanyang kulay, no? Tapos dito naman sa side, meron siyang color white na glossy. At dito nakalagay yung kanyang, ayan, yung Dink R na emblem. Nagtatanong kung Asian friendly ba ang motor na to sa kanyang, sa mga nangangamba na hindi maabot ang kanyang upuan papunta sa kanyang ground. Ito mga tol ay napakababa lang ng kanyang seat height dahil ito ay meron taas na 783 mm. So kayang-kaya ng mga Filipino rider na hindi pinalad sa kanilang mga height. Sa kanyang ground clearance naman, pagitan ng ilalim ng kanyang board papunta sa sahig, meron siyang taas na 135 mm. So may kataasan din ang ground clearance nito. So goods na goods to, lalong-lalo na dito sa lugar ng Mindanao na medyo marami din ang mga off-road. So kayang-kayang lumaban na itong ating Dink R150 ng Kymco. So yan ang ating Kymco Dink R150. At sa mga nagtatanong ng presyo at yung kanyang installment or down payment dito sa motor na to, bibigay natin yan sa inyo mga tol. At ito meron siyang kabuang presyo na 154,500 pesos kapag cash ang inyong inavail dito sa motor na to. Kapag inutang nyo naman, meron siyang minimum down payment na 15,000 pesos. Pero depende na sa inyo kung daragdagan nyo pa ang inyong minimum down payment para mas less din yung inyong buwan-buwan na babayaran. At sa installment plan naman niya, sa mga terms, so punta na lang po kayo dito sa kanilang branch dito sa Eversure, Mindanao Eversure Corporation dito sa J. Catolico, Lagao, dito sa may highway. So malapit lang po siya sa PSA, dating PSA. Pupunta kayo dito sa Alabel or Davao. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa vlog na to, ang Dink R150 ni Kymco. At syempre maraming salamat din sa staff ng Eversure. At kay sir, thank you po, salamat sa opportunity. At ma'am, thank you po ma'am, salamat po, thank you. At syempre kay sir, thank you. So yun lang mga tol, at magandang umaga sa inyo lahat. At sabi po, pag-iingat, comment lang kayo sa iba kung ano bang motor na ipare-review ninyo, at para maibigay natin sa inyo ang specs at yung kanyang presyo. So yun lang, isa. Utak madumi, daming polusyon. Realidad hindi ilusyon. Walang swerte, lahat ilusyon.